Bakit mo kinakailangan mag-aral ng mabuti? Hindi yung ligaw ka ng lanligaw. Computer ng computer. Bakit? Aba, hindi mo alam kung paanong pinagkakasya ng mga magulang mo, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ang budget para makapag-aral ka lang. Hindi mo dapat isumbat sa mga magulang mo. Ma, honor ako, dapat may award. Hindi. Yung pagrespeto sa kanila, yung pagmamahalan nyo bilang mga magkakapatid, alam ko, ano lang ba yan? At kahit paalagaan sila hanggang katandaan, hanggang kamatayan, ano lang din ba yan? Ilang taon mo ba sila alagaan? Kumpara sa ilang taon kanilang pinagsiyagang alagaan. Mula pa sa sinapupunan. Hindi mo alam kung ano ang kanilang pinagdaanan. At kahit pa may hingin sila, bihira namang humingi yan. Kahit pa tumanggap sila, baka naubusan ka. Ang mga magulang, pag binigyan mo, tinatago lang din naman. Kasi iniisip nila, pag namatay ako, makikita nila ito, hindi ko ginasta. Kasi alam ko, hirap ng mga anak ko. Yung pag-aalaga mo, ilang taon lang yun kumpara sa pag-aalaga. Sabi ko nga, wala tayong magagawa at wala tayong pupwedeng ibigay na pupwedeng sumapat ni lumaban man lamang sa timbangan. Kumpara dito sa iginawa para sa atin, ibinigay sa atin ng ating mga magulang, siguradong maaatwe yan. Siguradong madadaig yan. Tapos sa ating panghihinayangan, ay, nako kapatid, it's just a fitting and worthy response sa kanilang kabutihan. Tandaan natin ha, matindi ang utang na loob. Yung utang na labas, pag sinabing utang na labas, I mean, yung pera, material na bagay, yung nakikita sa labas. Okay? Yung lupa, kalabaw, bahay. Yung utang na labas, pwede mong takbuhan yan eh. Pwede mong hindi bayaran. Nakaisa ka. Pero yung utang na loob, lagi nasa loob yan. Kahit ipikit mo ang iyong mga mata, kahit i-brainwash mo ang sarili mo, okay lang na hindi ko siya pinasalamatan, okay lang na niloko ko siya, okay lang na pinagpalit ko sila, okay lang na pinabayaan ko siya, okay lang na hindi ko siya bigyan, okay lang na magtampo ko sa kanya sapagkat hindi niya ako binigyan. Kaya kahit katakot-takot ang pag-brainwash mo sa sarili mo, na niloko mo ang asawa mo na tunay na nagmahal sa'yo, alam mo hindi bagay eh. Alam mong hindi bagay na sinagot mo magulang mo. Alam mong hindi bagay na pinabayaan mo mga magulang mo. Alam mong hindi bagay na nagtampo ka sa kapatid mo. Minsan hindi ka napagbigyan. Pero lagi ka naman pinagbibigyan. Alam mong hindi bagay yun. Yun ay mananatili sa loob mo. Especially when you realize na abot ko ang sitwasyon ko ngayon. Disente ang buhay ko ngayon. Marami kong napagtagumpayan noon. At ako'y ako ngayon. Dahil sa Panginoong nagbigay sa akin ng biyaya noon at ngayon. At dahil sa mga taong nagsakripisyo sa akin noon, hindi mo maaalis sa loob mo yon. Kahit ipikit mo ang iyong mga mata, matitingnan at matitingnan mo pa rin yun. Mga kapatid, doon din natin marirealize na hindi pala ito ang tamang buhay na dapat ay meron ako. Kung tumanaw lang ako ng utang na loob sa Diyos, at kung tumanaw lamang ako ng utang loob sa mga taong nagmahal sa akin ng totoo. Nakararaos ka man, okay man ang buhay mo, if you'll just be true to yourself, maisip mo, hindi lang ito ang buhay na dapat ay meron ako. Hindi lamang dapat ako masaya, dapat fulfilled pa ako. Kung ako ay namuhay in a manner worthy of the kind of life God wants me to live, and those people who love me very much wanted me to live. Besides, bakit ba ang Diyos ay mabuti sa atin? Bakit ba ang kapwa natin, lalo tigap, pamilya natin ay mabuti sa atin? Ay, ang iniisip lamang nila ay ang kapakanan natin. Kaya't kung pasasalamatan natin yon, gagantihan, susuklian natin kahit paano ang pagmamahal na yon. We will never go wrong. Mapupunta tayo sa tama bagay na buhay na iniisip para sa atin ng Panginoon. That is why sa totoo lang, ang talo sa huli ay hindi naman yung mga nagmagandang loob, kundi yung mga walang utang na loob. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Tinaguyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak niya kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil
blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo. Hindi nyo maaabot yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes! I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya na kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun na eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon, lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating yung pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ang isa sa pinakamahirap daw na pagkamatay ay ang pagkamatay ng isang nanay.
sapagkat ang nanay ang siyang may pinakamalaking puwang na pwedeng iwanan sa ating puso at kalooban na hindi mapupunuan ni numan. Sabihin niyang madali ang gampanin ng isang ina. Kung madali ang gampanin ng isang ina, dapat dati pang ginagawa yan ng mga ama. Bakit ganun? Kapag nawala si nanay, si tatay, madalas naghahanap ng iba kasi hindi niya kaya ang gampanin ng isang ina. Kaya mga tatay, mga mister, huwag magmamalaki kay misis. Sasabihin mo, ikaw nagtatrabaho, ikaw nagbibigay ng sweldo. Kung susweldohan mo siya sa lahat mga ginagawa niya, madami na kayong pera. Ito rin din ang dahilan kung bakit kahit mapaghandaan mo raw ang pagkamatay ng nanay mo. Akalain mo nakahanda ka na, pero hindi pa pala. Akalain mong paghandaan mo ng matagal, pero pag nawala si nanay, iindahin mo pa rin ito ng matagal. Sa pagkamatay ng isang ina, ay magbabago na ng buhay mong talaga. In as much as, yes, po pwede kang maka-encounter ng iba, mag-aalaga. Pwede kang alagaan din ng tatay mo. Pwede kang alagaan ng anak mo. Pwede kang alagaan ng kapatid. Pwede pa kayong mag-aalagaan. Lahat kayo. Pero pag samasamahin man yung pag-aalaga ninyo, hindi ba patas sa pag-aalaga na ginagawa ng isang mabuting ina? Kaya nga, alam po ba ninyo, ito raw ang dahilan kung bakit ang mga ina ang siyang nagpupush sa ating magpakatatag talaga. Pakatatag ka, anak. Tumayo ka sa iyong sariling mga paa. Hindi lamang upang maabot natin ang ating mga pangarap, kundi upang tayo maging matatag sakaling mawala na siya. Kasi alam ng isang ina, malaki ang possibility na sa inyong dalawa mauna siya. Ang care niya, ang iniisip niya, makaya na kaya ng anak ko kapag wala na ako. Huwag mong isiping asumerang isang ina. Huwag mong isiping mayabang isang ina. Alam lang niya sa totohanan na dahil siya'y naging mabuting ina, wala nang pwedeng makapagmahal sa iyo ng ganun katindi katulad ng ginawa niya. Kaya let us always love our mothers dahil wala nang katulad nila. Pag nawala sila, we cannot anymore get a reliever or another. Let me end with this. Balik tayo dun sa the good shepherd is someone who walks ahead of us, with us, and behind us. Kung isipin po ninyo, hindi lamang ang Diyos ang gumagawa nito. Ang nanay din. Kaya nga sa bawat yugto ng ating buhay, nandun siya. At ang ibig sabihin nito, hindi lamang all-encompassing ang pag-aalaga niya, kundi yung sobrang tiyaga talaga. All loving, all sacrificing, all understanding, all forgiving. Sapagkat hindi niyo po na itatanong, base sa ibang mga pag-aaral, ang tupa, ang isang hayop na pinakamahirap daw alagaan talaga. Abay, magtataka ka kung saan namamasyal yan kung minsan, kung saan nandun yung mga wolves, kung saan nandun yung mga asong lobo. Isipin mo, mamamasyal ka sa teritoryo ng kaaway? Pwede kang sakmalin po, pwede kang kainin. Ganyan ang tupa. Magugulat pa yun, ay, kinain ako! Nandun ka eh! Pag nakatali ang tupa, kalagan mo sa pagkakatali dahil napalupot. Ilang oras daw, ilang minuto nga lang daw kung minsan. Nakatali, nakapalupot na naman. May katangahan. Kung bakit? Si Kristo ang mabuting pastol. Ano tayo? Tupa. Totoo naman eh. Paulit-ulit na pagkakasala, paulit-ulit na pagkadaba, paulit-ulit na pagkakamali. Pero nag-give up pa sa atin ng Diyos? Hindi ba't ganun din ang isang ina? Ilang beses mo nang napaiyak, ilang beses mo nang na-disappoint, ilang beses mo nang pinaasa, ilang beses mo nang pinikyan ng sama ng loob o problema. Pero nagbago pa? Hindi. A mother's love, a mother's heart will always be whole, though many times divided. Ang puso ng isang ina ang kanyang pagmamahal, laging buo, kahit madalas nadudurog ng anak niya. Ito sana ang ating makita. Una, magpasalamat tayo sa pagiging mabuting pastor sa atin ng Panginoon. At sa bonus na
mabuting pastol kung meron tayong inang ganito, kung meron tayong tatay na ganito, kung meron tayong kapatid, kung meron tao sa buhay natin na kung magmahal at kung sumuporta sa atin, ay todo at todo. Ito sana ang ipagdasal nating biyaya upang maging kampante tayo, maging malakas ang ating loob, upang maging positibong ating pananaw, ano man ang ating maranasan sa buhay. Darating ang pagkakataon, yes, na hindi na payayakap, tatanggi ng payakap sa inyo ang inyong mga anak. Kesyo may asawa na, binata na, dalaga na. Pero sinisigurado ko po sa inyo, dumating man yung pagkakataon yun, kung ngayon pa lang nagagawa nyo na kahit paminsan-minsan yun, dumating man yung pagkakataon na hindi na sila payakap, darating at darating din naman yung pagkakataon na mamimiss nila ang inyong yakap. Lalong-lalo na kapag nagkaproblema na yan sa buhay, sa asawa nila, sa anak nila, mamimiss nila ang yakap ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang ama. Because we will never outgrow our need for a father's love. Pwedeng sabihin mo at maintindihan din naman ng ibang tao na hindi ka ganong tipo, hindi ka expressive, hindi ka showy, hindi ka thoughtful. Pero please, sana maintindihan mo, tatay, na lahat ng tao kailangan ito. Tama kung minsan, kung kinakailangan magkaroon ng kamay na bakal. Pero yung kamay na bakal na yan, pang disiplina, hindi pampambo yan. Masakit pag pinampambo yan. Tama kung minsan kinakailangan maging stricto, pero wag mong kakalimutang pairalin pa rin ang iyong pagiging ama. Yung ama, yung pagiging ama, not in a sense na ayaw magkamali ang anak, sapagkat magkakamali talaga. Kundi ama in a sense na ayaw mawala ang anak. At yung anak ay mawawala if you will give up. Tandaan mo na kahit yung pagiging disiplinado mo, mapagdisiplina ng wala ng dahilan, yung wala ng katuwiran, may also be a form of giving up. At pag ganun po, pwedeng mawala din ang iyong anak. Naka-experience na po ba kayo nung kahit pagkahigpit ng hawak niyo sa buhangin, nakukuha nyo ba? Hindi, nawawala din. Mentras hinihigpitan mo, mas nawawala. Ganon ang paggamit ng kamay na bakal nang wala sa katuwiran. It's also a form of giving up, sapagkat mas madaling gawin yan kaya sa maghintay sa anak. Focus on the positive rather than on the negative. Unfortunately, many fathers nowadays criticize the bad a lot more than they compliment the good about their child. Ang daming mga pinasa, ang tataas ng grade. Yung kaya sa isang asignatura, 74 naman point something, muntik nang nakapasa. Ang daming ipinasa, yun lang ang bagay sa kanya. Yun ang ipamumukha mo sa ito. No. Ang daming ginagawang mabuti na parang hindi mo nakikita, pero minsan may ginawang mali. Bukas na bukas ang iyong mga mata. Ang tagal mong magalit. Pero kung pumuri ka naman, mag-affirm ka naman, sasaglit. Tinatandaan mo, tinititigan mo yung kanilang mga kamalian. Pero yung mga kabutihan, aksidenteng nasusulyapan mo lang. At kay bilis mong makalimutan, wag naman. Tandaan po ninyo mga magulang, higit sa kanino man, yung affirmation ninyo, yung pagiging proud ninyo sa amin, ang hinahangad namin na inyong mga anak. Gusto namin napapangiti kayo. Nung bata kami, pinagko-close open nyo kami. Close open, close up, ala. Di ba tuwan-tuwa kayo? Kami naman, di ba? Ganun ang ganun. Obey ng obey. Kasi natutuwa kayo. I'd like to think na gusto na namin noon yun. Ganun pa yun. Yung napapatawa kayo. And I think hindi yun nagbabago. Hanggang sa pagiging adult namin, gusto namin, ang unang napapahanga at ang unang nagiging proud sa amin ay kayo. Yun bang umingiti kayo na aming mga magulang at alam namin sa puso't isipan namin na kami ang dahilan ng pagngiti nyo. Lalo tigit ang pagngiti ng isang ama na kung umiti, parang minsan lang. Ito ang challenge sa mga tatay ha, sapagkat hindi naman masyadong ine-expect sa inyo ito eh. Pero kailangan ito ng mga anak nyo at kailangan nyo rin po ito. Darating ang pagkakataon, yes, na hindi na payayakap, tatanggi ng payakap sa inyo ang inyong mga anak. Kesyo may asawa na, binata na, dalaga na.
Pero sinisigurado ko po sa inyo, dumating man yung pagkakataong yun, kung ngayon pa lang nagagawa nyo na kahit paminsan-minsan yun, dumating man yung pagkakataon na hindi na sila payakap, darating at darating din naman yung pagkakataon na mamimiss nila ang inyong yakap. Lalong-lalo na kapag nagkaproblema na yan sa buhay, kaya kahit parang napapansin mo, ayaw ng anak, naku, sabi lang niya yun. Gusto rin niya yun. Kailangan din niya yun. At kahit sabihin ng isip mo, hoy, macho ka. Bakit gaganyan ka? Bakit maglalamping ka sa anak mo? Tuloy mo. Sinisigurado ko sa iyo, you'll feel, ay, gusto ko rin pala. Kailangan ko rin pala. Besides, darating ang pagkakataon na hindi ka na makayayakap. Kahit gusto mo kasi may sakit ka na. Pag dumating yung pagkakataon ngayon, kung nasimulan mo na ang pag-invest ng pagyakap kahit paminsan-minsan lamang ngayon sa iyong mga anak, siya naman ang magkukumahog. Kahit nasa saan yan, uuwi at uuwi yan para ikaw ay mayakap. Kapag hindi ka na makayakap. And when that happens, mas mafe-feel mo ang yaman mo. Kasi ang kayamanan ng Ama ay kapag niyayakap pa rin siya ng mga anak niya, kahit wala na siyang maibibigay sa kanila. You'll realize na nakapag-invest ka hindi ng pera, kundi ng affection sa kanila. Madalas, ang mga tatay, yung para bang ang kanilang pagiging tatay ay pagiging good provider lang, it's not enough. Kaya madalas kayong mag-away ng misis mo eh. Kasi magpo-provide ka lang tapos tataligod ka na. Magko-computer ka na, mag-games ka na, babarkada ka na, makikipag-inuman, o kaya tulog ka na. Bumabat ka kahit saglit sa iyong pamilya para maramdaman mo at maunawaan mo yung totoong pinagdaraanan ng pamilya mo at ng mga anak mo. Ganun ang Diyos sa ating mga tao. Kaya nararamdaman niya, naiintindihan niya, at alumpit siyang tulungan tayo. Sana lahat tayo may karanasang maganda sa ating mga ama. Pero kung hindi man, huwag kang mag-alala. Kang mag-alala. Kapag lalo pat alam ng Panginoon na nagkulang sa iyo ang iyong ama, papahawi siya sa iyo bilang tunay mong ama. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Basta maniwala ka, mahal na mahal ka niya. Tama, pasalamatan mo yung mga tao na sa oras ng pangangailangan mo, biglang darating sa buhay mo. Okay? Pero kapatid, merong mas dapat pagsalamatan, yung mga taong mula noon hanggang ngayon, staying in your life. Kasi yung dumadating sa oras ng pangangailangan, ay, nagugulat ka eh. Yung mga tao na andyan na buong buhay mo, hindi ka lang nagugulat. Kasi naging gawi na ng buhay nila, ang isipin, bago ang kanilang sarili, ikaw muna. Alam ba ninyo, ngayon, hanggang ngayon, napakataas ng tingin ng mga Israelita kay Moises. Bakit? Kasi, sana naalala niyo yung sinabi sa ating unang pagbasa. Pinapipili na siya ng Diyos. Ano? Lipulin ko na yung mga Israelita. Tutal naman, ang sakit-sakit na ng ulo mo sa kanila eh. Masyado eh. Lipulin ko na. Magtatagtag ako ng ibang bayan. Ikaw ang magiging pinuno. Si Moises, pwede siyang may choice. Pwede niyang sabihin, oo nga, sakit na ulo ko sa kanila. Iba na lang ang aking gagabayan. Pero hindi. Kahit pagod na siya, pinili pa rin niya sila. Batid, huwag natin kakalimutan yung mga taong ganito ha. Mula una hanggang huli, may choice na pabayaan ka na. Kasi sila'y pagod na, hirap na. Pero hanggang ngayon, kasama mo sila. Napabayaan na nga yung mga pangarap nila para sa kanilang sarili dahil ikaw ang inuna nila. Kaya nga, mas tumaas ang tingin ko kay Abay, kay Junmar Fajardo, yung malaking tao ng PBA na MVP. Bakit? Kasi matapos silang mag-champion, kasi matapos niyang makuha ang award niya, alam niyo ang una niyang ginawa? Pumunta siya agad sa sementeryo. Parang natulog pa ron para makapiling ang nanay niya. Kasi para sa kanya, noon pa man, naabot ko kung ano ko ngayon dahil sa nanay ko. Kapatid, sana maging ganito rin tayo sa mga taong naghintay at naghanap sa ating buhay.
Huwag nawa sana na lagi silang maghintay, na lagi silang maghanap. Kasi that would mean just two things. Una, kung patuloy silang maghihintay at patuloy silang maghahanap all their lives, ibig sabihin, hindi tayo nagbago. Hindi tayo natuto. Kawawa naman yung mga taong ito. Pero may pangalawa pa. Ibig sabihin, nakalimot tayo. Mas kawawa yung mga taong ito. Pero hindi sa mata ng Diyos. Ang Diyos, ang siyang magbibiyaya sa buhay mo, makalimutan naman ng mga tao ang ginawa mo. Pero sa atin, na makalilimot sa mga taong ito, baka mainis ang Diyos sa atin. Di ba't sabi niya, tataas niya ang mga nagpapakababa, pero ang nagpapakataas ay kanyang ibababa. Ang nagpapakataas ay yung nakalilimot sa mga tao na naging dahilan upang sila ay mapunta sa taas. Ito sana ang ating makita sa manalapagdiriwang na ito. Ano po ang lagi niyong dasal para sa sarili ninyo? Ano naman kaya ang laging dasal para sa inyo ng mga taong tunay na nakakakilala at nagmamahal, nagmamalasakit sa inyo? Pwede niyong itanong, Father, magkaiba pa ba yun? Pwedeng magkapareho kung tahasan mong sinabi sa kanila, friend, brother, sister, ma, pa, anak ko, ito nga para sa akin ang ipagdasal mo. Pag-aaral, negosyo, trabaho, kalusugan, pwedeng magkapareho kung tahasan mong sinabi sa kanila. Pero kung hindi, at kung hindi mo naman madalas, hinihingi ang dasal nila, sinisigurado ko po sa inyo, na kung magkaiba man yung panalangin mo para sa sarili mo, at yung panalangin nila para sa iyo, yung panalangin nila, madalas, ang better, if not the best. Kasi, meron silang nakikita, na hindi mo nakikita. Meron silang kutob na hindi mo pa nadarama. Sila ang mas nakakakita kung minsan ng tunay mong kailangan. Batay sa nakikita nilang iyong kakayanan at iyong kalalagayan. Diba? Meron tayong expression sa Ingles na mother knows best. I think same thing can also be applied to or with people who know us best and who want for us the best. Halimbawa, siguradong hindi lamang ipinagdarasal ng mapagmahal mong mga magulang na makapagtapos ka sa pag-aaral, di ba? Minsan o madalas, hanggang dyan lang ang iyong dasal, Lord, makapagtapos sana ako ng pag-aaral. Hindi lang yan ang pinagdarasal ng iyong mga magulang. Ipinagdarasal din nila beyond that, na anuman ang marating mo sa buhay, hindi ka magbago. Na manatiling nakasayat pa rin, nakatapak pa rin sa lupa ang mga paa mo. Hindi lamang ipinagdarasal ng kapatid mong may tunay sa iyong malasakit na makapag-asawa ka na sapagkat nagkakaedad ka na. Diba? Madalas yun lang ang dasal mo, Lord, jowa. Lord, boyfriend. Lord, asawa. Pero sila, hindi lang yun ang ipinagdarasal sa'yo. Ang tunay na kapatid na may malasakit, ipinagdarasal din niya na makatagpo ka ng lalaki o babae na tunay na magmamahal sa'yo. Naalala ko tuloy yung post ng isang kapatid yata ayon sa Facebook. Ang sabi niya, sa mga manliligaw ng kapatid ko, paalala lang, nagdadabog yan pag inuutusan. Hindi ko tuloy alam kung kanino concern, sa kapatid niya o sa manliligaw ng kapatid niya. Hindi lang ipagdarasal ng ex-boyfriend o girlfriend mo na tunay na nagmamahal sa iyo, bagamat hindi kayo itinakda para sa isa't isa, na makamove on ka na. Ipagdarasal din niya, beyond that, na makakita ka ng tao na mas magmamahal sa iyo higit pa sa pagmamahal na naipakita niya, yung karapat-dapat sa pagmamahal mo. To the extent na ipagdarasal ng ex mo na kahit maging masaya ka sa piling ng iba. Kaya the best sa mga taong ganito. Kasi the best para sa atin ang kanilang gusto at ipinagdarasal nila ito. Sinabi ko po ito kasi sa ating ebanghelyo, narinig natin ang the best na kagustuhan para sa atin
ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo, nagdasal siya para sa atin. Gusto ko na mag-stop muna tayo dito, ha? Gusto ko na kung papaano sanang kinilabutan ako ng pagnilayan ko ito, ganun din sanang maging epekto sa inyo. Pinagdarasal ka ni Jesus. Di po ba madalas, naisip natin, tayo nagdarasal sa Diyos? Okay yun. Pero ang Diyos din ay nagdarasal para sa atin. Tandaan po natin, ha? Kapag tayo ipinagdarasal, ibig sabihin, may concern sa atin. O baka nga tayo ay higit pa sa concern, minamahal. Kaya po, lalo na sa mga kasama natin sa live stream, o kahit yung mga nagsisimba dito, kung minsan hindi naman kayo nagpamisa, tapos narinig mo bigla yung pangalan mo na binasa sa pamisa, hindi naman ikaw yung nagpamisa. Sana mangiti ka kahit paano at ma-inspire ka as may taong nag-aalala para sa kalalagayan mo. May taong may concern para sa kabutihan mo. Not just that, kapag tayo ay nagdarasal sa Diyos, ibig sabihin, we want the best for this particular person. Kasi whenever we pray for someone, it's like telling God, Lord, you know how much I love this person. Ikaw na po sana ang bahala sa kanya, O Panginoon. Ibigay mo sa kanya yung hindi ko kayang ibigay. Ibigay mo sa kanya ang the best para sa kanyang mga pangangailangan sa buhay. Di ba napakasarap isipin nun? And even better, Jesus, God is decided to give us what is best. Kasi tingnan po ninyo, kapag tayo nagdarasal, sigurado ko, may bias tayo. May bias tayo na batay sa ating gusto. Lord, ganito. Lord, ganon. Kasi yun ang gusto mo, kaya yun yung pinagdarasal mo. Okay lang yun, ha? Okay lang yun. Ang magandang maisip natin, ha? May mga panalangin tayo na batay lamang sa ating gusto, nakakalimutan natin o hindi natin alam sa panalangin kung paano sasabihin yung mga tunay nating kailangan. At alam ng Panginoon yan. At ipinagdarasal, hinahangad niya para sa atin yan. Nagdarasal ka para sa gusto mo, makalimutan mo man yung mga bagay na tunay na kailangan mo. Basta nagdarasal ka, alam ng Panginoon ito at yun ang ipinagdarasal naman niya para sa iyo. So much so na kahit hindi niya ibigay yung gusto mo, ang darating bilang resulta ng panalangin mo ay yung tunay na kailangan mo. Tayong mga Pilipino pangkaraniwan ay naniniwala na ang Diyos ay nangungusap, nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, kapag may nagkasakit sa pamilya o tayo mismong nagkasakit, halimbawa nagkaroon ng suliranin sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, kaya namatayan tayo. Para sa atin, pwedeng may mensahe ang Diyos sa atin. May expression pa nga tayong ganito kinakalabit tayo ng Diyos. Although para sa iba, hindi lang kalabit ang turing nila, kundi dagok. But just the same, malaki o maliit mang suliranin, nag-iisip tayo na ang Diyos ay nangungusap, may mensahe sa atin. Of course, we maintain na hindi galing sa Diyos ang mga suliraning ito. Pero po pwedeng hindi man galing sa Kanya ay inaalaw niya para gisingin tayo, para sigawan tayo, para paalalahanan tayo, para himukin at utusan tayo kung minsan pang magbago. Katulad na lamang ngayon sa Ebanghelyo, kung saan I can imagine Jesus na para bang mataas ang boses niya habang sinasabi niya, kawawa kayo, saba ninyo, mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, kawawa kayo.
higit na matindi ang kaparusang naghihintay para sa inyo. Pero tandaan po natin na kung ang Diyos ay pwedeng mangusap sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, ang Diyos ay nangungusap din sa atin sa pamamagitan ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin. When everything is fine, kapag walang sakit, kapag may pera ka, hindi ka gipit, kapag masayang-masaya ang pamilya, kapag okay ang negosyo, okay ang trabaho, nangungusap din ang Diyos sa atin. Ang sabi nga po ng isang batikang manunulat, C.S. Lewis, yung mga pains na nararanasan natin, these are shouts of God. In fact, minsan, ito ay parang megaphone of God. Kapag may mga pangit na nangyayari sa atin, sinisigawan tayo ng Diyos. Ano? May pinababayaan ka, may na-overlook ka, magbago ka na, tigilan mo na yan, layuan mo na siya. So yun, yung mga pains na inaalaw ng Diyos na maranasan natin, these are shouts of God. Pero ang sabi rin niya, yung mga pleasures, yung mga blessings na naranasan natin, these are whisper of God. Bulong ng Diyos. So, ibig sabihin, malakas ba ng boses ng Diyos? Sumisigaw man ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema natin? Bumubulong naman ng Diyos. Ibig sabihin, may sinasabi rin ng Diyos sa pamamagitan ng mga blessings na binibigay niya sa atin. So kung siya'y sumisigaw sa pamamagitan ng ating mga problema na tayo'y magbago, tayo'y magpakatino, gawin natin ito, gawin natin iyon, sa pamamagitan din ng mga blessings natin, nangungusap din ng Diyos sa atin. Agalagaan mo mga blessings ng buhay mo. Magpakatino ka, gawin mo ito, gawin mo yun. Just the same. Sana mga kapatid, bulong pa lang ng Diyos, blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings So, binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos. Alagaan natin ang mga blessings na ito. Marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na o kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na! Umiwas na. Bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo habang wala pa tayong problema? Kaysa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa Kasi kapag magpapakatino ka sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala ng pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, parang wala ka ng choice dun kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila ng may choice kang magpakasama, nanatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya. Besides, bagamat kapuri-puri para sa atin, yung mga nagbabago dahil may problema, hindi nga ba't mas kapuri-puri yung kahit walang problema ay matino na. Ibig sabihin nun, na-appreciate nila ang pagkapala ng Diyos sa kanila at syempre ang pagmamahal natin sa kanila bilang kanilang pamilya. Ito sana hiling nating biyaya sa banal na... Huwag niyong nanaising mamatay. Huwag niyong maging expression yung gusto ko nang mamatay. Masama yun. Masama yun. Pwede pa sigurong maging expression sometimes. Ready na akong mamatay. Pero yung you invite death, you wish death, you pray for death, I don't think that's proper. I don't think that's good. Because for as long as we are living, God wants us to do something. Minsan po, nakapagmisa ako sa isang patay. Matanda na yung patay, isang ama, isang mister. At napag-alaman ko, yung may bahay niya, matanda na rin at nakaratay na, nasa ospital. At during that time na minimisahan ko po yung patay, ang sabi ng mga anak,
Father, hindi pa po talaga alam ni nanay. Mahina, matanda na po si nanay. Baka pag nalaman niyang wala na si tatay, baka bigla siyang bigay. And I won't forget yung speech ng anak na panganay. Kasi sa huli, ay sabi niya, Lord, umiiyak. Huwag niyo po munang kukunin si nanay. Please, Lord, kailangan pa namin si nanay. Kapatid, you see, kahit na nakaratay na, kahit alagay na, kahit wala nang maibibigay materially sa pamilya, listen, sapagkat ito'y po pwedeng mangyari sa atin. Kapatid, huwag mong hangarin ng hangarin, gusto ko nang mamatay, sapagkat kapag yan ay nakatakda na, darating naman yan. Hindi ayon sa kayong kagustuhan, kundi ayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag mo siyang pangunahan. Besides, lumalaban pa sila, ikaw sumusuko ka na? Gusto ka pa nilang mabuhay? Gusto mo nang mamatay? Ano ba naman? Pwedeng, for the sake of argument, wala ka nang maramdamang pagkalinga sa pamilya, okay? Pero ang buhay ba ay ganun lang? Ang buhay ba, nabubuhay ka para sa mga taong nagmamahal sa'yo? Hindi ka pa po pwedeng mabuhay para sa mga taong po pwede mo pang mahalin at paglingkuran mo? Kapatid, kahit ang isang nakaratay po, pwede pa yang magdasal para sa kanyang mga minamahal. Kapatid, ang isang nakaratay na po, pwede pa rin makagawa ng kabutihan. Sapagkat ang kabutihan ay hindi lang naman yung gumagawa ka ng mabuti sa iba. Tandaan natin na ang kabutihan ay yung inaalaw mo rin yung iba na gumawa ng mabuti sa iyo. Sa pamamagitan mo na paglilingkuran nila si Kristo. Kaya pwede ba? Alisin yung ganung ekspresyon. Habang tayo nabubuhay, anuman ang ating estado, may misyon pa rin tayo. At tulad nga po ng eksena sa Ebanghelyo, po pwedeng kunin na sila ni Kristo, pero ang sabi sa kanila, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita sa mundo. Sinasabi sa ating unang pagbasa, ikalawa, may kanya-kanyang tawag o misyon tayo. Pagbutihin natin ito. Ngayon ang ascension, ang ating pag-akyat balang araw sa langit, sa tulong ng Panginoon, while we must long for, for the meantime, habang tayo nabubuhay, be our motivating factor. Habang gagawin natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi mahirap magmisyon, mahirap magpakabuting tao, until the end, consistently. Ito ngayon ang ating panghahawakan. Katulad ng mga alagad, mahirap para sa kanila, ang misyon ay binigay ni Kristo. Saan sila pupunta sa mundo? Paano sila mangangaral? Kanino sila mangangaral? Paano pag nanganib? At yun na nga ang nangyayari. Nanganib, naging mitsa pa ng kanilang buhay. Pero ang lahat ng iyan ay kanilang pinagdaanan ng gano'n na lang sapagkat ang kamatayan, muling pagkabuhay, at ngayon nga, ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, ang kanilang pinanghawakan. Alalaumbaga, anuman ang struggles na kanilang napagharapan, napagdaanan, in their hearts and in their minds, alam nila ang lahat ng ito may pupuntahan. In the end, glory sa kalangitan. May nagsabi nga minsan, kapag tayo'y namatay at napunta ng langit at tayo'y namatay, namuhay ng mabait, mapapagbuntong hininga tayo ng malalim at sasabihin natin, it's all worth it. Sulit. Sulit yung pagmimisyon ko. Sulit yung pagpapakabuting tao ko. Sulit yung pagkapit ko kay Kristo. Scripture has it. No ear has heard, no eye has seen, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Kapatid, hindi ko ripot ang Diyos. Huwag mo sabihing bonus lang yan. Ayun tayo Yun ang madalas natin sinasabi. Yun ngang gumaling ako okay na Pero ito, yung buhay ko ito, napakasaya ko. Hindi bonus yun. Nasa package yan. Kasama yan. Hindi add-on lang yan. Kasama yan. Maniwala ka. Ngayon, kung ang buhay mo ay hindi eksaktong maging ganyan, sinisigurado ko sa iyo, wala na sa Diyos, kundi nasa tao na, nasa atin na, nasa paligid na natin ang kamalian. Pero sa punto ng Diyos, sa punto de vista ng Diyos, kapatid, ang buhay na gusto niya para sa atin, buhay na ganap at kasaya-saya, buhay na nagsisimula, hindi sa langit kundi dito sa lupa. Lagi kong sinasabi yan.
Hindi tayo nilikha ng Diyos upang maging malungkot dito at upang maging masaya sa kapila. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lamang maging masaya na at upang mas magnais tayo, may mas maligayang buhay sa kabila. That's it. Ikaw na magulang, hindi mo ba ibibigay sa mga anak mo ang lahat? Kung kaya mo naman, ang Diyos pa kaya? Kaya tandaan mo, mga kapatid, ang kalangitan ay hindi lamang dapat kumatawan sa buhay sa kabila na sa atin ay nakalaan. Ang kalangitan ay dapat kumatawan din sa willingness ng Diyos na ibigay sa atin kahit ngayon pa lang ang lahat ng ating kailangan para sa ating kabutihan. Ang langit ay hindi lamang dapat kumatawan sa buhay sa kabila kapag tapos nating mategir, literally dito sa lupa. Ang langit ay dapat ding kumatawan sa buhay kahit dito pa lamang sa lupa matapos nating metaphorically, spiritually, emotionally, psychologically, mamatay dito sa lupa. Pagkatapos ng problema mo sa negosyo mo, pagkatapos na malugi ka sa negosyo mo, pagkatapos mo mawala ng trabaho, pagkatapos kang iwan ng asawa mo, pagkatapos ng problema mo sa pasaway mong anak, sa manugang mo, sa magulang mo, sa biyanan mo, pagkatapos ng pandemyang ito, pagkatapos ng pagkalaya mo, pagkatapos ng paggaling mo, may buhay! Pagkatapos ng lahat ng pagkamatay na ito, na kung minsan pa nga, God willing, makatulad ng langit, mas masaya pa kesa sa nauna. Kapatid, basta, lagi mong pangahawakan. Ang langit ay walang hanggan. Ganon ang pagmamahal ng Diyos para sa kahit sino pa man. Yan ang ating panghawakan upang maniwala tayo kahit saan, kahit kailan. Ang langit ay po pwede po nating maramdaman. Basta, huwag lang natin siyang iiwanan. Kapit lang sa Kanya. Kapit lang. And I tell you, lagi siyang para sa iyo, may mga kamanghang-manghang biyayang nakalaan. God will always surprise you. Hindi lang yan ang buhay na gusto niya para sa iyo. Maging excited ka. Maging excited ka. Kasi mas maraming nakalaan pa. So, huwag kang bibitaw sa Kanya. Ito sana ang ating maging motivation sa pagharap natin. Simula bukas simula mamaya, Lunes na naman, sa pagharap natin sa maraming mga hamon ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. God bless. May mga pinagdarasal tayong nandyan na. Pero tandaan natin, ang Diyos ay Diyos. Tutuparin niya yung hinihintay nating resulta sa panahon niya, sa paraan niya, sapagkat may dahilan siya. Kung minsan yung paghihintay, nakatutulong yon sa pagtibay ng ating pananampalataya. Sapagkat yun ang mas mahalaga sa Diyos. Kung minsan ang ating paghihintay ay nakatutulong para mas mapalapit tayo sa Kanya. And for all you know, we are in a battlefield. May mga tao na ginagamit ng demonyo para ma-delay yung resultang hinihingi natin sa Diyos. At hindi lang ito in the physical realm. Meron ding spiritual realm. Nandiyan ang anghel, dadalhin sa atin yung resulta ng ating panalangin. Nandiyan ang mga demonyo, pipigilan ito. We are in a battlefield. Basta ang mahalaga, tinupad niya. Yung resultang hinihingi mo, hintayin mo. Hindi ko alam kung nandito yung pinagdarasal kong mag-asawa sapagkat yung solong anak nila ay nakulong. So may pag-asa naman, makalalabas. Kaya lang, may mga hearing pa. Nung nakaraan, medyo na-delay. Pero ang sabi daw ng mga kasamahang preso dun sa anak niya at pati na rin sa kanila, at least po siguradong lalabas yung anak ninyo. Nadi-delay lang, pero sigurado. Kami po, hindi namin alam kung kailan. Sana tayo mga Kristiyano ganito. Pag humiling tayo sa Diyos ng may pananampalataya, claim it. Hindi natin alam kung paano, pero alam nating magkakatotoo. Maliwanag. Ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo sa kanyang mga alagad, manalig kayo sa Diyos. Kung may pananalig kayo sa Diyos at wala kayong pag-aalilangan, pwede mong sabihin sa bundok na ito. Pag sinabing bundok, kumakatawan yun sa isang bagay na imposible. Mahirap mabunod ang bundok. Pag wala kayong pag-aalilangan, pag sinabi nyo sa bundok na ito, mabunod ka at matanim sa dagat, tumalon sa dagat, mangyayari yun. Gagawin yun ng Diyos para sa inyo, sapagkat walang imposible sa Diyos. Basta tandaan ninyo, ito pa sabi niya, anumang hilingin niyo sa panalangin, nang may pananalig, manalig kayong natanggap nyo na at matatanggap nyo nga.
ito yung sagot ng Panginoon matapos sabihin sa kanya ni Pedro, Lord, tingnan mo yung puno ng igos na sinumpa mo, patay na. Para bang sa gustong sabihin ng Panginoon, alam ko, ako pa ba magtataka? Kayo lang naman ang nag-alinlangan eh. Bakit? Humahanap agad kayo ng resulta. Pero hindi ibig sabihin walang resulta, walang nangyaring maganda o walang mangyayaring maganda. Kaya nga kailangan tayong sumampalataya eh. Kasi kung mayroong resulta, kung nandyan na, kailangan po ba ng pananampalataya? Hindi na. Pero dun papasok ang ating pananampalataya na kahit wala kang nakikitang resulta, sapagkat ito'y hiniling mo sa Diyos ng may pananampalataya, buong-buo ang iyong pagtitiwala, nananalig ka na mayroong nang nangyaring maganda. Maghihintay ka na lamang ng may pananalig talaga. Sapagkat kung hindi tayo maghihintay ng may pananalig, ay madidepress tayo, madidisappoint tayo, matatakot tayo. At tandaan po ninyo, iyan ang mga fertilizers na ginagamit ng demonyo sa mga problemang ibinibigay sa atin ito. Kumbagay, sinagot na nga ng Diyos, isinumpa na niya, inalis na niya ang ugat ng iyong problema. Maghihintay ka na lang. Dahil sa iyong pagdududa, yung pinatay na niya, yung sinumpa na niya, parang binubuhay mo pa kasi nagdududa ka. Ang sabi ng ating Panginoon, ano man ang hilingin ninyo ng may pananalig, maniwala kayong natanggap nyo na. O isipin nyo, sabi niya, maniwala kayong natanggap nyo na. So ibig sabihin, answered prayer na. Pero ang dugtong niya ay, at matatanggap nyo nga. O ibig sabihin, kung minsan, kailangan mong maghintay talaga. At yung paghihintay, hindi na yun para sa Diyos. Kasi para sa Kanya, ang problema mo, solved na. Ang paghihintay ay para sa iyo na lang talaga. Ihintayin mo na lang na sabihin ng doktor sa iyo, wala ka ng sakit, cancer-free ka na. Hihintayin mo na lang na sabihin ng tao sa iyo, okay na ang buhay mo, nakakainggit ka. Hihintayin mo na lang na makita mong, hindi na talaga gumagawa ng kabalastugan ng iyong asawa. Hihintayin mo na lamang yung resulta ng panalangin mong noon pa man ay sinagot na niya. So please, when we ask God for something in faith, stay in faith. Do not be deceived by the devil. Do not be discouraged. Sabi nga ng isang linya sa pelikula, akala mo lang wala, pero meron. Baka may kinakailangang iaayos sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Be honest. And plead God for this. Beg God for this. Lord, panghimasukan mo na ang buhay ko. Ang pamilya ko, ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang relasyon na kinasasadlakan ko, ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko na kaya ito once and for all. Lagyan mo ito ng pero to turn things around. Baguhin mo, ayusin mo. Nagmamakaawa ako. Beg God for this. Ano kung masabihan din tayo ng Panginoon na hangal, katulad ng sinabi niya sa 2 disipulo sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng hangal, mayabang ka kasi, nagmamarunong ka kasi, o kaya tanga ka kasi. Ano kung sabihan tayo ng Panginoon ng ganyan? Kung sa mahabang panahon ay gano'n naman talaga, naging hangal tayo sapagkat dumipende tayo sa ating sarili, sa iba, sa pera, sa kakayanan natin, hindi talaga natin kaya. Talagang darating ang punto na kakailanganin natin ang Panginoon. Ito na yun. Beg His presence in your life, His enlightenment, His inspiration, para masabi mo rin, lugmok na ako, pero binangon niya ako. Malala na ang sakit ko o ng mahal ko, pero pinagaling niya ako. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang biyanan ko, ang manugang ko, ang asawa ko, pero pinatatag mo ako. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa pasakit ulo kong anak, pero ang anak ko ay binago mo. Sadsad na ang negosyo ko, pero binigyan mo ng panibagong chance sa ito. Ngayon, on my road na ako for stability financially. Nawala ang asawa ko, iniwan ako, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, parang namatay na rin ako, pero binuhay mo ako. Hindi mo nga naibigay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo, pero may mga binibigay ka ng higit pa sa hinihiling ko.
This can happen basta tulad ng dalawang disipulo sa Ebanghelyo. Pag sinabi natin sa Panginoon, manghimasok ka na sa buhay ko, hayaan mo siyang kumilos para ang buhay mo'y maiayos. Tingnan po ninyo yung detalye sa Ebanghelyo. Nang tumanggap ng imbitasyon si Kristo, pumunta siya sa bahay ng dalawang disipulo. Isipin po ninyo, siya yung bisita. Dapat nakaupo siya at naghihintay. Pero parang siya yung umastang may-ari ng bahay. Siya yung kumuha ng tinapay, naghati ng tinapay at nagbigay. Ang ibig sabihin ng detalyeng ito, kapag gusto mo ang Diyos ang manghimasok sa buhay mo, let Him be in charge. Let Him call the shots. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Huwag ka nang kokontra at huwag ka na rin masyadong mag-alala. Actually, kaya ka masyadong nag-aalala, gusto mo pa rin kontrolin ang buhay mo eh. Hindi ko sinasabing huwag kang magpagamot. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumilos. Ang sinasabi ko, magpagumot ka, kumilos ka, dumiskarte ka, but at the end of the day, magtiwala ka 100% na sa Lord, ikaw na ha, unang bahala. Sa gayon, ang sign na dapat na ganon, wala ka na dapat o konting-konti na lang ang iyong pag-alala. Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka, may mga bagay pa rin na kinokontrol mo sa iyong buhay, nakadampi pa rin ang iyong mga kamay. Huwag! Because when you're like that, God will be like this. O sige, ikaw na. Mas magaling ka naman eh. Diskarte mo, sige. Kaya sinasabi ko, isuko mo ang lahat sa Kanya. Sapagkat the moment you raise your hands like this, Lord, nagawa ko na yung parte ko. Ikaw naman. Doon siya mas kikilos sa iyong buhay. Para lagyan niya ng pero ang nangyayari sa buhay mo. Iwasan mong maglagay ng pero sa Lord, pero ganito, pero hayaan mo siya. Total naman napatunayan mo na wala kang magagawa kung wala siya. Ipagpasa Diyos mo nang talaga.